Huminto ang mga bida sa Robelo Town, kung saan dumaan si Ash sa Pokemon Center. Nakakita si Max ng isang poster na nag-aanunsyo ng gaganaping Pokemon contest sa bayan. Sigurado si May na magpaparehistro para sa contest, ngunit nakapansin si Brock ng isang marka na may nakasulat na R1. Nang dumating sila sa Pokemon Center, tinanong nila si Nurse Joy kung ano ang ibig sabihin ng R1. Ipinaliwanag ni Joy na kailangang mayroon ng hindi bababa sa isang ribbon ng isang coordinator para makasali rito. Mabuti na lang para kay May dahil mayroon na siyang 2 ribbon. Sinabi ni Joy na iyon ang mga patakaran para sa prestihiyosong Grand Festival, kaya nagtanong si May kung ano ang Grand Festival. Biglang dumating si Drew at sinabing hindi na siya nagulat na hindi ito alam ni May. Sasali rin si Drew sa contest at sinabing magsisilbi lamang itong pagsasanay para sa kanya, hindi tulad ng isang coordinator dito na basta na lang sali ng sali sa mga contest nang walang plano. Ipinakita ni May ang kanyang 2 ribbon, ngunit sinabi ni Drew na sinasabi lang niya ang katotohanang nakikita niya, na nagpagalit ng husto kay May. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang dumating ang ilang kababaihan ng mga tagahanga pala ni Drew. Humingi ang isa sa kanila ng autograph, ngunit sumagot si Drew na hindi siya nagbibigay ng mga autograph, na lalong nagpahanga sa kanyang mga fans. Tinanong ng isang babae si May kung siya ba ang anak ng gym leader na si Norman, at nang oo ang sagot niya, lumapit sa kanya ang mga tagahanga. Ipinagmalaki naman ni Max na sila ni May ang mga anak ni Norman, kaya napaisip ang mga tagahanga kung susunod ba si Max sa yapak ng kanyang ama. Tinanong ng babae si May kung sasali rin ba ito sa contest, na agad namang kinumpirma ni May. Nag-cheer ang ibang kababaihan para kay Savannah, ang babaeng nagtanong kay May, dahil sasali rin ito sa contest. Binanggit nila ang MFP o Mothers for Pokemon, na isang grupo ng mga asawa at ina na may malalim na pagmamahal sa Pokemon. Itinuturing nila si Savannah bilang kanilang idolo na nakapanalo na ng isang ribbon, kahit na iginiit ni Savannah na purong swerte lang ang nangyari noon. Sumang-ayon silang lahat na isama sina May at Max sa isang salo-salo. Tinanong naman ng isa sa mga babae si Ash kung nakita na ba niya ito dati at tiningnan ang kanyang listahan, ngunit walang nahanap na impormasyon tungkol sa kanya. Samantala, nasa bayan din ng Team Rocket at gustong-gusto ni Jessie na sumali sa contest. Nang ipaliwanag sa kanya ang ibig sabihin ng panuntunang R1, nainis siya ng husto. Sinabi sa kanya ng receptionist na hindi siya pwedeng magparehistro dahil wala siyang kahit isang ribbon, na nagpa-depress sa kanya ng husto. Pinuri ng mga kababaihan si May dahil nakakuha na ito ng 2 ribbon sa murang edad. Inisip ng mga babae na isang henyo si May, na nagpainis kay Ash dahil nagpapakapagod siya para makakuha ng mga gym badge habang si May naman ay madaling nakakakuha ng atensyon. Sinabi ni Max na nagsiselos lang si Ash, ngunit itinanggi ito ni Ash. Tinanong si May ng isa sa mga babae kung anong Pokemon ang gagamitin niya, ngunit hindi pa sigurado si May. Tinanong ni May si Savannah kung anong Pokemon ang gagamitin nito, kaya sumang-ayon ang mga babae na kung ipapakita ni Savannah ang sarili niyang Pokemon ay baka mas madaling makapili si May. Sa Pokemon Center, nagpaalam muna ang mga babae para tapusin ang listahan ng mga gawaing bahay dahil lahat ng miyembro ng MFP ay mga abalang ina. Alam ni Brock na mahirap ang gawaing bahay, habang pinuri naman siya ni Ash sa pagiging matagumpay sa mga ganoong uri ng trabaho sa kanilang tahanan. Sinabi ni Savannah na magiging mabenta si Brock sa mga babae, kaya inisip ni Brock na lalapit sa kanya ang mga magagandang babae. Ipinakita ng ina sina Flareon at Lerion, ang mga Pokemon na kanyang gagamitin sa paligsahan. Nagpasya si Savannah na gamitin ang 2 Pokemon dahil sa patakaran na dapat magkaiba ang gagamitin sa primary at secondary battles. Nag-alala si May nang makitang mas komplikado pala ang Pokemon contest kaysa sa orihinal niyang iniisip. Naglakad-lakad ang mga bida sa bayan habang ipinapakita ni Brock kay Savannah ang ilang magagandang kamatis sa palengke. Hindi pa rin sigurado si May kung anong Pokemon ang kanyang gagamitin, ngunit ipinaalala sa kanya ni Max na maaari pa niya itong pag-isipan bago ang huling araw ng pagpaparehistro. Kukuha sana si Brock ng isang turnip, ngunit isang batang babae ang biglang kumuha sa gulay. Siya ang anak ni Savannah na si Sandra na tumutulong sa kanya sa pamamalengke. Ipinakilala ni Savannah si Sandra sa mga bida. Ipinagmalaki ni Savannah na sina May at Max ay mga anak ni Norman, ngunit sinabi ni Sandra na madaling madaig ng emosyon ang kanyang ina lalo na kapag kasama ang MFP. Ngumiti ang mga bida, bagaman sinabi ni May na malaki ang naitulong ni Savannah para paalalahanan siya tungkol sa mga patakaran ng contest. Ipinahiram ni Ash ang kanyang Pikachu kay Sandra para hawakan, habang nagpasya naman si Sandra na magiging isang magaling na trainer din siya balang araw. Naalala niya na naglalakbay din ang kanyang ina noon, ngunit tumawa si Savannah dahil matagal na itong nangyari. Sa mungkahi ni Sandra, inimbita ni Savannah ang mga bida para maghapunan sa kanilang bahay, na tinanggap naman ng mga bida. Sinanay ni May ang kanyang mga Pokemon para sa gabi ng paligsahan.
Gumamit si Torchic ng Ember at Tackle, si Beautyfly ng Silver Wind at String Shot, si Skitty ng Blizzard at Double Slap, at si Bulbasaur ng Vine Whip. Nang makitang hindi naging maayos ang lahat ng pag-atake, nag-alala ng husto si May. Gayunpaman, naalala ni May ang suporta ng mga kababaihan at muling nagkaroon ng kumpiyansa na manalo. Biglang narinig ni May si Drew na sinasanay ang kanyang Masquerain na gumamit ng quick attack na sinundan ng bubble. Inanyayahan ni Drew si May na lumapit at sinabing ang kanyang Masquerain ay isang solidong Pokemon para manalo sa susunod na contest. Napansin nila ang bagong Pokemon ng isa't isa, at nang utusan ni May si Bulbasaur na lumapit kay Drew, hindi siya pinansin ng kanyang Pokemon. Sinabi ni Drew na walang disiplina ang Bulbasaur ni May. Para patunayan na mali ang kanyang karibal, nagpa siya si May na sumali sa contest kasama ang kanyang Bulbasaur bago tuluyang umalis sa lugar. Kinabukasan, hiniling ni Brock, Ash, at Max kay May na sumama sa pamamalengke, ngunit sinabi nitong kailangan niyang mag-ensayo kasama si Bulbasaur na kasalukuyang kinakabahan. Natakot ang iba dahil kamakailan lang naman nakuha ni May ang kanyang Bulbasaur at hindi pa sila lubos na magkakilala. Sinabi ni May na magiging maayos din ang lahat nang bigla niyang makita si Savannah na labis ding kinakabahan sa kanyang magiging pagtatanghal. Tinanong ni Savannah si May kung maaari ba silang mag-ensayo ng sabay. Biglang napansin ni Savannah si Bulbasaur at binanggit na ang kanyang naging unang Pokemon ay isang Bulbasaur din, ngunit nasa bahay ito ng kanyang mga magulang. Samantala, namamalengke ang iba, habang masayang lumapit ang Pikachu ni Ash kay Sandra. Inamin ni Sandra na abala ang kanyang ina sa contest kaya nagpa siyang tulungan ito sa mga gawaing bahay, tulad ng laging ginagawa ng kanyang ina. Gaya ng napagkasundoan, nakipaglaban si May kay Savannah bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Umatake si Lerion gamit ang Metal Claw na mabilis namang sinalag ng Vine Whip ng Bulbasaur. Dahil dito, pinuri ni Savannah ang Bulbasaur ni May na nagpapatunay na hindi magiging madali ang laban na ito. Umatake naman si Flareon gamit ang Flamethrower, ngunit ang atake ay napawalang bisa ng Razor Leaf ng Bulbasaur na lalong nagpabilib kay Savannah. Gayunpaman, biglang sumulpot ang Team Rocket at ninakaw ang mga ribbon para magamit ni Jessie sa pagpaparehistro sa contest. Umatake si Bulbasaur gamit ang Razor Leaf, ngunit ang atake ay kinontra lamang ng Whirlwind ng Dustox ni Jessie. Gumamit si Flareon ng Flamethrower, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, inabsorb at hinarang ng Wobbuffet ni Jessie ang atake. Gumamit si Dustox ng Poison Sting, ngunit pinigilan ito ng mabilis na Thunderbolt ni Pikachu. Inilabas ni Brock sina Lombre at Mudkip para gumamit ng Water Gun, subalit inabsorb lang din ito ng Wobbuffet. Hinabol ni Sandra ang tumatakas na Team Rocket. Gumamit si Dustox ng Psybeam kay Sandra, ngunit mabilis itong hinila palayo ni Bulbasaur gamit ang Vine Whip kaya sumablay ang atake ni Dustox. Gumamit si Flareon ng Flamethrower diretso sa balon na nagpabagsak sa Team Rocket sa lupa. Hiningi ni Ash ang mga ninakaw na ribbon, ngunit sinabi ni Jessie na ibibigay na lang niya sina James at Meowth bilang kapalit. Sinabi ni James at Meowth kay Jessie na walang maniniwala na sa kanya ang mga ribbon na iyon dahil sa kanyang reputasyon. Napilitan si Jessie na ibalik ang mga ito, habang nagmamadali namang humingi ng tulong sina Meowth at James na apulahin ang apoy sa kanilang nasusunog na balon. Bumulong si Sandra ng isang magandang plano kay Savannah. Matapos makinig, sabay silang nag-utos kay Lerion na gumamit ng Water Pulse, na tuluyang nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Nagpasalamat si Savannah kay Sandra sa tulong, na hiniling naman sa kanyang ina na manalo sa parating na contest. Itinuturing din ni Sandra ang kanyang ina bilang pinakamahusay na Pokemon trainer sa buong mundo, na nagpalambot sa puso ni Savannah. Nagpasalamat din si Sandra kay Bulbasaur na itinuturing na ng lahat na handa na para sa contest. Nagpasalamat sa kanila si May at tinanong kung magkikita ba sila ni Savannah sa contest. Kinumpirma ito ni Savannah, alam na magiging isang kapanapanabik at magandang laban ito laban kina May at Drew. Pinalayas ang Team Rocket sa gusali kung saan gaganapin ang Pokemon contest. Galit na galit si Jessie, kahit na ipinaalala ni James at Meowth na ang dala nila ay isa lamang malaking peking ribbon. Ipinakilala ng announcer na si Vivian ang mga hurado para sa contest. Samantala, sinabihan ni May si Savannah na mag-relax dahil kung hindi ay kakabahan din ang kanyang Pokemon, na alam niya batay sa sarili niyang karanasan. Umalis ang Team Rocket at nagplano si Meowth na magbenta ng mga peking Pokeblocks. Isang babae ang nagkagusto sa ribbon ni Jessie dahil sa tingin nito ay magiging maganda ito sa kanyang Azurill, na kinainteresa naman ni Jessie. Inilabas ni May si Beautyfly na gumamit ng Morning Sun na sinundan ng Silver Wind. Pagkatapos, umalis si May sa entablado at nakasalubong si Savannah. Sigurado si May na magiging maganda ang pagtatanghal ni Savannah habang papunta ito sa entablado. Doon, ang kanyang mga tagahanga, maging si Pikachu ay nag-cheer sa kanya, na nagbigay sa kanya ng kaunting hiya.
Inilabas ni Savannah si Flareon na gumamit ng fire spin at pagkatapos ay gumamit ng tackle para dumaan sa apoy. Kasunod nito, gumamit si Flareon ng Swift at pagkatapos ay Ember na nagbigay ng pulang liwanag sa mga bituin. Natuwa si Sandra dahil siya ang nagmungkahi ng kombinasyong iyon sa kanyang ina. Sa waiting room, natutuwa si May na naging maayos ang pagtatanghal ni Savannah, bagaman inamin ni Savannah na wala siyang gaanong tiwala sa kanyang sarili. Sinabi ni May na magiging maayos din ang lahat dahil ang karanasan ang mahalaga sa contest na siyang nagbigay kay May ng 2 ribbon. Napatawa ng bahagya si Drew, kaya tinanong siya ni May kung ano ang nakakatawa. Sinabihan siya ni Drew na isipin ang hinaharap at kalimutan ang mga napanalunan niya kamakailan, kahit na hindi lubos na naiintindihan ni May kung ano ang ibig sabihin nito. Dumating si Drew sa entablado na ikinatuwa ng kanyang mga tagahanga. Inilabas ni Drew si Roselia na binalot ang entablado ng mga petals na nagpahanga sa mga hurado. Nagpatunog ng daliri si Drew na nagpatigil sa pag-atake ni Roselia. Samantala, nagtatahi sina James at Meowth ng malalaking ribbon. Gayunpaman, tiningnan ito ni Jessie at pinaulit sa kanila ang lahat dahil hindi niya pwedeng ibenta ang mga mababang kalidad na produkto sa mataas na presyo. Ipinaalala naman sa kanya ni Meowth na matagal na nila itong ginagawa. Ipinakita ng tagapagbalita ang mga kalahok na nakapasok na sina Drew, Savannah, May, at Sunny. Binati ni May si Savannah sa pagpasok sa susunod na round. Gayunpaman, ipinakita sa susunod na screen na kailangang kalabanin ni May si Savannah na nag-iwan sa kanilang dalawa na gulat na gulat. Habang nililinis ng dalawang coordinator ang kanilang mga Pokemon, natatakot si Savannah na makaharap si May. Sinabi ni May kay Savannah na kailangan niyang ibigay ang lahat, sino man ang kanyang makalaban, at anumang kulang doon ay isang insulto sa kalaban. Nakita ni Savannah ang katotohanan doon at nagpa siya na gawin ito, habang si May naman ay nagbigay sa kanya ng payo sa pakikipaglaban. Lumapit sina Max, Ash, at Brock para batiin si May. Tinanong ni Max kung tama bang si May ang magbigay ng payo sa pakikipaglaban kay Savannah, ngunit ipinaalala ni May na may karanasan naman siya. Sinabi ni Ash na kung kailangan ni Savannah ng payo sa pakikipaglaban, maaari itong magtanong sa kanya. Nagalit si May at sinabing mas komplikado ang mga contest battle kaysa sa mga gym match. Sinabi ni Sandra na dapat lumaban na lang si Savannah sa paraang lagi nitong ginagawa. Kinumpirma ni May na gagamitin niya si Bulbasaur sa susunod na round. Lumapit si Ash para magbigay ng payo kay May, ngunit nagalit lang ito at sinabi kay Ash na huwag siyang pakialaman, sabay lakad palayo. Tiningnan ni Brock si Drew na nagkibit-balikat lang sa problema ni May. Tiniyak ni Ash kay Bulbasaur na magiging maayos lang si May. Nagtatahi pa rin sina James at Meowth ng mga ribbon, kahit na sa tingin nila ay sapat na ang kanilang nagawa. Tumanggi si Jessie sa pag-aakalang ang mga kita rito ang magpapayaman sa kanila. Sinabi ni Vivian na dahil sa mga patakaran ng Grand Festival, ang lahat ng trainer ay kailangang gumamit ng ibang Pokemon kumpara sa ginamit nila sa unang round. Nagsimula ang laban ni Sonny at Drew, kung saan inilabas ni Sonny si Girafarig at si Drew naman ay ang kanyang Masquerain. Gumamit si Girafarig ng Iron Tail pero sumablay ito, at gumamit naman si Masquerain ng Bubble. Kasunod nito, gumamit si Masquerain ng Ice Beam na nagpatigas sa mga bubble, na sinundan ng Hidden Power. Ang mga sphere na nilikha ng Hidden Power ay tumalbog mula sa mga nagyelong bula at tumama kay Girafarig, na agad na nagpabagsak dito. Sunod ay sina May at Savannah. Inilabas ni Savannah si Lerion at si May naman ang kanyang Bulbasaur. Sa kasamaang palad, naging labis ang kaba ni Bulbasaur dahil sa dami ng manonood at natakot ito, kaya nagtago ito sa likod ni May. Inamin ni Brock na alam niyang mangyayari ang ganito dahil ang pakikipagtalo ni May kay Ash ang nagpakaba kay Bulbasaur. Ipinunto ni Brock na hindi nakita ni May na nalungkot si Bulbasaur, habang nagkomento naman si Max na ang tanging pinapahalagahan lang ni May ay ang kanyang sunod-sunod na panalo at hindi ang nararamdaman ni Bulbasaur. Sa entablado, sinabihan ni May si Bulbasaur na kumilos na kung hindi ay wala na silang pagkakataon. Sumunod naman si Bulbasaur, habang si Savannah, na naalala ang payo ni May kanina na ibigay ang lahat bilang respeto sa kalaban ay nag-utos kay Lerion na umatake gamit ang takedown. Sa kabila ng mga pagsisikap ni May, nanigas sa takot si Bulbasaur at hindi pinansin ang utos ni May na umiwas. Dahil dito, natamaan si Bulbasaur na naging dahilan ng pagkabawas ng mga puntos ni May. Pinagamit ni May si Bulbasaur ng Vine Whip na pumulupot kay Lerion. Gayunpaman, nagpakawala si Lerion ng shockwave na dumaloy sa mga baging at kumuryente kay Bulbasaur na bahagya na lamang nakatayo. Naparalisa si Bulbasaur kahit na naalala ni Max na ang shockwave ay hindi karaniwang nagpaparalisa ng kalaban. Ipinunto ni na Brock at Sandra na naparalisa si Bulbasaur dahil nagkaroon ito ng direktang kontak kay Lerion sa pamamagitan ng mga baging, at mas pinalaki rin ito ang pinsalang natamo ni Bulbasaur, isang estratehiya na naisip ni Sandra.
Umatake si Lerion gamit ang Metal Claw na tuluyang nagpabagsak kay Bulbasaur at nag-alis kay May sa contest. Sa kabila ng pagkatalo, tumanggi si May na sumuko at iginiit na hindi pa natatapos ang kanyang laban. Sumingit si Nurse Joy at sinabi sa kanya na tapos na ito, pinagalitan ng mga hurado si May dahil sa kanyang kawalan ng pag-aalala sa kanyang Pokemon at sinabing dapat alam niyang hindi dapat unahin ang kompetisyon kaysa sa kalusugan ng kanyang Pokemon. Sinabi rin nila na ang pag-aalaga sa kalusugan ng kanilang Pokemon ang dapat na unang prioridad ng sinumang trainer bago mag-isip na manalo sa isang contest, na nag-iwan kay May na gulat at may matinding pagsisisi dahil nawalan siya ng focus sa kapakanan ni Bulbasaur. Makalipas ang ilang sandali, nag-iisa si May sa isang parke sa labas ng gusali at humingi ng paumanhin kay Bulbasaur dahil sa labis na pagpilit dito. Buong pagsisising inamin ni May na hinayaan niyang madaig siya ng kanyang kagustuhang manalo ng isang ribbon, at hindi niya napagtanto na nawalan siya ng focus sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang alagaan si Bulbasaur. Dahil ayaw ni Bulbasaur na sumama ang loob ni May, madali niya itong pinatawad. Dumating din sina Ash at Pikachu na itinuturo ang screen kung saan ipinapakita na gaganapin na ang huling round sa pagitan ng Masquerain ni Drew at Lerion ni Savannah. Walang gana si May, kaya umupo si Ash sa tabi niya at sinabing ang bawat trainer ay maaaring sumobra ang kumpiyansa sa sarili at magkaroon ng mga ganitong pagkakamali. Nagbigay si Ash ng payo kay May, anuman ang laban, maging contest man o gym match, kailangan niyang magkaroon ng malalim na ugnayan sa kanyang Pokemon para manalo. Sinabi niya na kapag naalala nila ang payong iyon, magkakaisa sila at mas lalong titindi ang kanilang hangarin na manalo. Nang makitang tama si Ash, nagpasalamat sa kanya si May sa payo. Umatake si Lerion gamit ang Metal Claw, ngunit napigilan ito dahil sa hidden power ni Masquerain. Umatake si Lerion gamit ang Shockwave, ngunit naubos na ang oras, kaya si Drew ang itinanghal na panalo. Nagulat si Savannah, ngunit sinabing kahit paano ay sumubok sila at nagpasalamat kay Lerion sa pagbibigay ng lahat ng makakaya nito. Lumapit si Drew kay Savannah at tinulungan itong tumayo, sabay pasasalamat sa isang napakagandang laban. Pagkatapos nito, natanggap ni Drew ang ribbon, at isa na lamang ang kailangan niya para makasali sa Grand Festival. Ipinagmalaki ng Team Rocket ang mga ribbon na kanilang ginawa, ngunit walang sino man ang bumibili nito. Ang babaeng bumili ng ribbon noon ay bumalik para bawiin ang kanyang pera, at ipinakita na ang ribbon ay masyadong malaki para sa kanyang Azurill. Kinagabihan, masaya si Savannah dahil naging labis na masaya ang kanyang araw. Mayroon pa ring isang ribbon si Savannah, habang inaalala ang kanyang naging tagumpay noon kasama sina Flareon at Lerion. Inisip niya ang sandaling iyon, na nagbigay sa kanya ng kaligayahan, nanalo man siya o natalo. Napagtanto naman ni May na ang kanyang mga napanalunang ribbon ay patunay kung gaano kahusay ang kanyang mga Pokemon sa mga nagdaang contest. Umaasa si May na muling makikita si Savannah para magkaharap silang muli sa isang contest. Sinabi ni Brock na kailangan nilang ibigay ang lahat o ang kanilang 100%, ngunit nag-alinlangan si Sandra, dahil kailangan pang magtira ng lakas ng kanyang ina para sa mga gawaing bahay. Sumagot si Savannah na iyan ang dahilan kung bakit may mga anak na babae, at nagtawanan silang lahat.